Happy New Year to everyone! Sana po ay ligtas lahat sa unang gabi na pinagdiwang natin ang unang araw ng taon. Sana po ay masaya at maligaya ang lahat. So ayan na nga at ipinagdiwang namin ng New Year's Eve. Napakasimple lang naman. So ayan na nga ang aming simpleng handa. Hindi mawawala ang lechon baboy courtesy of Balukanag family. Akala ko nga hindi ako makakatikim ng lechon eh. Buti na lang may nagbigay. At least nakatikim ka sa unang araw ng taon, di ba? Napagkamahal-mahal naman kasi ng lechon. Sana sa susunod na bagong taon makabili na ako ng buong lechon. Hindi lang puro ulo. Nag-enjoy nga ang mga batang kumain dyan. Abay mayat maya ay kumakain sila. At ito naman ang aming pampaswerte. Abay sana swertehin na tayo ngayon ano. Sa buhay natin napakadaming sana, di ba? Yun yung mga pangarap na dapat tuparin. Dapat ipagdasal natin ang taimtim. Sa sobrang dami nagdadasal, hindi na alam ni God kung sino ang pagbibigyan niya. At sana ako naman ang pakinggan niya. Hindi naman para sa sarili ko yung hinihiling ko. Ito ay para sa pamilya ko at sa anak ko. Kaya nga nagpupursige ako kasi tumatanda na ako. Lahat gagawin ko para sa pamilya ko at sa anak ko. Kaya tulungan niyo po akong abutin ng isa sa pangapangarap ko. Alam niyo na kung ano yung sinasabi ko. Charot. So ayan nga't nakagayak na kami. Pauwi na kami na Santa Rosa niyan. At ihahatid nga kami ni Bimbo sa bayan kasama yung mga bata. At kahit papaano, mamimiss kami ng mga tao sa bahay. Kasi nga napakagulo nila Maro. So ayan, mahatahimik na naman yung bahay namin. At sinabihan ko nga si Bimbong maglinis palagi ng bahay. Hindi once a month. Dapat araw-araw siya maglinis. Total wala naman siyang ginagawa at taong bahay nga lang siya. Hindi nyo kasi siya ibinoto ng nakarang halalan. Tuloy, ala na siyang trabaho. Ay, apo. Naalala ko lang naman yun. Notok. So ayan nga at sa kolong-kolong kami sasakay. O diba napakasimple lang natin. Hindi ako mahihiyang sumakay sa mga ganyan ano. Yung mapasosyal kasi nahihiya. Kaya lang graduate na ako sa pagsososyal. Abay naranasan ko naman lahat ng kasosyalan ano. Abay tumatanda na tayo. Abay mature na tayo no. Hindi na tayo isip bata. So ayan nga, bye for now, alalay grande. Babalik kami kapag nakaipon na ulit. Bala ko nga bumalik sa birthday ng aking daddy. Sa Pebrero pa naman yun, matagal-tagal pa. At ayan nga at nasa bayan na kami ng Lupao. Naghihintay na masasakyan. Pinagdadasal nga ni Maro na huwag bus ang masakyan namin. Abay gusto talaga niya jeep. Kaya na napakatagal dumaan ang mga sasakyan. Kaya nagbago na ang isip ng aking kapatid na ihatid kami sa San Jose. Total malapit lang naman. Yung iba pamasahe ko sa jeep, pinanggasolina na lang namin sa tricycle. Ay sa kolong-kolong lang pala. At nadaanan nga namin yan. Diyos ko Lord, sana mag-iingat po tayong lahat. Isa lang ang ating buhay, kaya ingatan natin ito. So ayan nga, andito na kami sa San Jose. At andito nga kami sa Kigkeg na tinatawag. Ito yung tawag nila sa kanilang pailaw. Kung wagwag sa Muñoz, pagpag sa Lupao, Kigkeg naman dito sa San Jose. Nakakaloka. Kaya lang hindi mo ma-appreciate yung ganda kasi nga araw. At nakapatay lahat ng ilaw. Kaya hindi mo makikita yung ganda ng liwanag ng San Jose. Sayang at hindi namin nasaksihan ang ganda nito. Pero makikita mo naman yung mga dekorasyon, napakaganda. So ayan nga at nagpunta muna kami sa 7-Eleven para bumili ng pagkain. Wala pa kasi nakapilang jeep na San Jose to Cabanatuan. Hanggang Balok lang yung nakapilang jeep doon. Kaya nagpunta muna kami dito para may baon si Maron at Dagul. Baka mamaya ay gutumin sila sa biyahe, ako pa masisi. Kumain naman na sila sa bahay kanina. Napakadaming kanilang kinaing barbecue. So ayan nga, hindi makapili si Maro ng pagkain, kaya ako na ang namili. Sabi ko nga sa kanya, anak, huwag kami bili ng chichirya. Ang bilhin natin, yung mabubusog talaga kayo. Yung mabigat sa tiyan, hindi agad-agad gugutumi. Abay, wala tayong mabibilan sa daan ano, kasi nga naka-jeep tayo. So ayan nga, at nakabili na kami at pupunta na ulit kami sa terminal ng jeep. Abay, pagdating nga namin dito, walang jeep na nakapila, nakakaloka. Kaya naghintay pa kami. Palibasa linggo at bagong taon, kaya bihira lang daw ang sasakyan. At mga nagpapahinga pa, tsak may hangover yung mga yon. So ayan nga, tumaandar na ang sasakyan. Abay, hindi na nakapaghintay yung dalawa at kumain na. Abay, natagtag lang sa kolong-kolong, gutom na agad. Kakaloka. Pati si Dagul, gutom na rin, kaya hinayaan ko na lang nilang kainin. Naaliw nga ako dito, kaya kinuhanan ko. Si Mother Lily, ang bata ng jowa. Sana all. Pero dito ako, mas gusto ko yung ganito. Yung LGBTQ na ina sa kanyang mahal na anak. Mas proud akong ipakita ito sa mundo. Kesa dun kay Madam. Ayoko ng ganon. Parang hindi bagay sa akin, nakakahiya. At ayun na nga at nakasakay ulit kami ng jeep. Papunta naman ito sa Santa Rosa. After 3 hours, nakarating na rin kami dito.
Diyos ko, nakakapagod. Nakakaloka talagang bumiyahe, ano? Nakakangalay. So yan, at dumating na ang anak ko at namas ko pa siya. Nagmano sa kanyang mga ninang at ninong. At di nga daw niya napuntahan lahat at bukas na lang daw yung iba. Hindi naman importante yung ibibigay nila. Basta ang mahalaga, naalala mo silang puntahan at dalawin. So yan nga, at lumabas ako ng bahay para bumili ng pagkain ni Maron. Aba, traffic pa din. Naku, hanggang next year pa yata yan. Kaya habaan pa natin ang ating pasensya. At ayan nga, tandito na ako sa Jollibee. Eto nga ang gustong hapunan ni Maro. Chicken at saka chocolate sundae daw. Kaya lang napansin ko may extra rice na nakalaga. Kaya pala napamahal ako. Kaya lang baguhan yung crew, kaya hindi pa niya alam lahat ng ginagawa niya. Magkamali. At syempre okay lang yun kasi nga mabait tayo. Bawal magtaray at bagong taon. So hayan nga at pauwi na ako niyan. At gutom na ang anak ko. Iba talaga ang lasa ng luncheon meat kapag original. Hindi China. Muli ang kabugiran ng Nueva Ecija ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At sana palagi nyo kami susuportahan. At huwag na huwag po kayo magsasawang manood ng vlog namin. Muli, mahal na mahal namin kayong lahat. And I thank you.